Mga kababayan, magandang hapon ho ng linggo. Ito po muli si Kuya Francis. Meron ho tayong urgent update ngayon. Ang tropical depression po dito sa may silangan po ng Mindanao ay pumasok na sa PAR at naging isang bagyong obet na. Pero kung makikita ho ninyo, ang direksyon nito ay papunta dito sa mas malakas na bagyong Saudel. Alamin natin lahat ng mga detalye, pati na rin po ang bantang pagpasok ng Typhoon Saudel o potential na super typhoon by next week, no? Monday hanggang sa Tuesday sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lahat po ng mga bagyo na nasa loob at nasa labas ng ating PAR ay patuloy ho nating i-monitor. Pero bago ho natin ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-share yung update natin para mas marami ho ang makapanood. So ito po mga kababayan, dito muna natin sisimulan ho. Tulad ng sinabi, ito nga pong tropical depression sa silangan po ng Mindanao ay malapit na talaga, nasa boundary na siya ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. At ngayong araw po ay naging bagyong obet na po ito. Saglit lang naman ito pumasok at ito kung makikita ho ninyo, yan ang obet na merong lakas na 55 kilometers per hour at may bugso po yan na umaabot po sa 75 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng tropical depression obet ay pa northeastward sa bilis po na 10 kilometers per hour. Nangyayari ngayon, itong bagyong obet, no, tropical depression obet ay hinahatak ng mas malakas na bagyong Saudel. At yan yung tinatawag natin na Fujiwara effect, yung interaction po ng dalawang bagyo o pagsasanib po ng dalawang bagyo. Kaya ang mangyayari ho dito, kapag hinigop na o sumanib na itong tropical depression obet, ayan po, obet po talaga yan, sa bagyong Saudel, magiging mas malakas po, no, itong bagyong Saudel. At yung potential na maging super typhoon, mangyayari ho kinabukasan hanggang sa madaling araw po ng Martes. Ngayon, tignan natin. Ito naman pong lokasyon ng Typhoon Saudel. Sa ngayon po, 2,115 kilometers east of extreme northern Luzon ang lokasyon po nito. May lakas po ito ng hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour. Lakas po ng hangin at bugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. Alamin natin yung mga susunod po na mga lugar na madadaanan po ng extension o trap po ng bagyong Saudel o Typhoon Saudel. Ito po, no, mamayang gabi ho ng alas 8, ang Typhoon Saudel po ay nandito po, no, sa east of extreme northern Luzon, 1,850 kilometers yung kanyang kilometers, yung kanyang lokasyon ho. At lalakas po siya sa 175 kilometers per hour at 210 kilometers per hour naman po yung bugso. Pagdating naman po, ito po, by Monday ho, no, ito po, bukas ho ito ng alas 8 ng umaga, ang magiging lokasyon po nito ay 1,550 kilometers east, northeast of extreme northern Luzon. Ito po, Lunes din po ito ng hapon, yung pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon po nito, 1,285 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Sa loob po yan ng PAR, ha? At lalakas po ito sa 185 kilometers per hour, no? Ibig sabihin, pag 185 kilometers per hour ang lakas po ng bagyo, yun po ay super typhoon category. So itong pinaka area of probability niya, itong ating tinitignan na forecast track, ito ay agad-agad na magbabago once na sumanib na ito nga pong tropical depression obet dito nga po sa bagyong Saudel. Pero pagtapos naman po nitong pumasok sa loob ng ating PAR sa extreme northern Luzon, pagdating po ng gabi ho ng Lunes, lalabas din naman po ito, no? Pagdating po ng tinatawag natin na madaling araw po ng Martes. Ang lokasyon naman po nito sa Martes na madaling araw, 1,090 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. So, saglit lang itong papasok sa PAR, ha? At lalabas din po agad. Pero, ang magiging epekto naman nito ay patuloy na lalakas po ang habagat o southwest monsoon. Dahil nga po sa super typhoon at typhoon category na bagyo, mabilis po nagkakaroon ng tinatawag natin na rapid intensification ang habagat o southwest monsoon. Ngayon nga po, no, ay nagtaas na, no, naglabas na ang pag-asa ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Do medyo mababa pa naman, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan diyan po sa may Batanes, to. Ngayong hapon ho yan hanggang sa mga susunod po na araw. Dahil po yan sa
habagat o southwest monsoon na hinahatak po ng tropo extension ng bagyong Saudel. Ito, dahil po nga itong tropical depression sa silangan ng Mindanao ay pinangalanan ng pong Obet, ito naman po ang bagyong Saudel pag pumasok sa par ng umaga ho no, ng Lunes ay tatawagin naman po itong bagyong Pilandok. So ang tendency nito kahit hindi ito magkaroon po ng landfall scenario kasi marami nagtatanong, Kuya Francis, magla-landfall ba ang Typhoon Saudel o itong super typhoon? Hindi po ito magla-landfall pero papasok ng kaunti sa par by Lunes ng gabi and then Martes na madaling araw lalabas din po. Pero yung habagat mas lalakas po siya. Kaya doble ingat po tayo dahil nandyan pa rin yan kahit po ito hindi pumasok ng matagal sa par. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, ito po no, yung Batanes area pa rin, mag-ingat po sa occasional rains dahil sa habagat o southwest monsoon. Sa Metro Manila naman, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Central Luzon, ang Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Dares po ng Cagayan Valley, ay patuloy po makakaranas lalo ho sa hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa mas lumalakas na habagat o southwest monsoon. Ito ho, no, yung nangyayari ho ngayon sa habagat, natapos na agad yung kanyang monsoon break. At yung unti-unti uling paglakas ng habagat ay nangyayari. Yung rapid intensification ay mas bumibilis po o yung bugso o enhanced habagat po na ating tinatawag. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, yung mga lugar na hindi ko nabanggit yan, apektado din ng habagat dahil nandyan ang nagiging direksyon po ng habagat. Parte naman po ng Eastern Visayas sa silangan po ng Mindanao ay bahagya ding nagiging maulap dahil sa trap nito nga pong tropical depression Obet. Etong Obet, eto tingnan nyo po, no? Ayan, sumasama na ho siya sa malakas na bagyo. Yung sinasabi ko kanina na pagkasanib ng dalawang bagyo, Fujiwara effect po yung tawag doon. Pag merong distansya na 1,700 kilometers, hinahatak na ng mas malakas na bagyo. Kaya saglit lang ito pumasok sa par, nabigyan lang ng pangalang Obet, and then lumabas po agad. Ito naman pong isang tropical depression, hindi pa rin nawawala. Ito pong dating bagyong Neneng, no? So ito bang bagyong Neneng, may epekto ba to sa ating bansa? Ito po ay meron pong lokasyon sa ngayon na 635 kilometers north of Itbayat, Batanes. At ang lakas ng hangin ni 55 kilometers per hour. Ang pagbugso naman ay umaabot sa 70 kilometers per hour. Wala naman pong direktang epekto na ito nga pong tropical depression na dating bagyong Neneng na ngayon po ay may international name na Gainari. Pero ang pwedeng mangyari dito, kapag naabutan yan ng Typhoon Saudel, dito po sa may bandang extreme northern Luzon, sa bandang taas ng Luzon, no, ay pwede ring higupin yan o sumanib din dito sa mas malakas na bagyo. Ang Fujiwara effect, hindi lang kasi yan na sa pagitan ng dalawang bagyo, pwedeng tatlo o mas marami. Depende kung mahina, no, hinihigo po talaga yung hangin yan. Ngayon, gaano ba katagal pa mag-i-stay ang habagat o southwest monsoon? Ngayon po, no, ay medyo matatagalan pa bago ulit mawala o humina ang habagat dahil nga po dito sa Typhoon Saudel. Karaniwan ho ang nagpapalakas sa habagat ay ang mga bagyo, ang low pressure area, pagbabago ng direksyon, ang pagtama po ng habagat sa ating mga kabundukan, nag-explode kasi yan. Ito po, tingnan niyo mabuti ho, no. Itong habagat po kasi sa mga hindi nakakalam, ito ho yung malakas na hangin na nanggagaling ho sa may West Philippine Sea o Indian Ocean. Yan po ay may daladalang tubig, may kasamang moist. Kapag tumama ho yan sa bundok ng Cordillera at Sierra Madre, ay sumasabog ho yun, nag-explode yun. And then, yun yung mga bugso na atin pong nararanasan. Ang habagat kasi normally, lagi ko sila sabi to, hindi naman ganun kalakas ang hangin, 35 to 50 kilometers per hour. Pero yung bugso ng habagat, mas malakas pa po. Sa signal number 1, na kategory ho ng bagyo. Balik tayo dito. Merong 5 kategorya ho ang bagyo sa atin at nandito na tayo sa pang-category 4 hanggang sa pang-category 5. Ang category 1 natin is yung tinatawag na tropical depression. Ito po, yung Obet, tropical depression. Merong lakas yan ng hangin na umaabot lamang sa 39 to 62 kilometers per hour. Ang tropical storm, category 2, merong lakas ng hangin na 62
to 88 kilometers per hour. Ang severe tropical storm napakabihirang mangyari pero nangyari yan sa Typhoon Saudel. Meron taglay ng hangin lamang yon na 89 to 117 kilometers per hour. Ang typhoon category naman po natin, eto nga po kasalukuyang typhoon category, ay meron pong lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Ang super typhoon ng pinakamalakas, which is 185 kilometers per hour pataas, umaabot po ng 240 hanggang 250 kilometers per hour ang lakas po ng hangin ng super typhoon. Tulad ng aking sinabi, lalakas sa 240 kilometers per hour ang bagyong Saudel. Kaya kinakailangan po natin maging alerto at maging handa. So, ang sitwasyon ngayon, kombinasyon ng habagat at ng bagyong Saudel ang makakaapekto po sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Kaya kung lalabas ho kayo, galingan magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan. Sa mga nagtatanong naman kung may pasok sa araw ng Lunes, dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung mas lumakas ang habagat, magdedepende tayo kung maraming ulan. Pag meron hong nakataas na heavy rainfall warning, red warning, orange warning, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan, hanggang yellow warning, 50 to 100, ay wala pong pasok, no? Kaya kailangan mag-antabay sa update dahil nagbabago po yan. Pero i-take note nyo, ang LGU pa rin, ang mga mayor po ninyo ang magde-decide kung may pasok po sa inyong mga lugar. Yan muna ang latest na update natin at mag-ingat tayo, 3 bagyo pa rin yan. God bless po, ako muli si Kuya Francis, mag-ingat po tayo araw-araw.